Hello mga mami! Meron po bang hand, foot, and mouth disease ang inyong anak? Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung ano ang ginawa ko para mabilis gumaling ang hand, foot, and mouth disease ng aking anak. At isi-share ko rin po sa inyo yung mga dahilan kung bakit lumalala ang ganitong sakit. So, gabi po no, nung unang makita ko yung mga rashes sa puwet ng baby ko. Akala ko nga po nung una, diaper rashes lang. Pero, nung kinabukasan, nakita ko na meron na rin po siya mga rashes sa kamay at sa paa, sa buong katawan. So, doon na po ako nag-decide, dinala na po namin yung baby ko sa pediatrician. At nung makita na po ng pediatrician, ang sabi po ay hand, foot, and mouth disease nga daw po yung sakit ng aking baby. So, sabi rin ng pediatrician, wala daw pong gamot. Hindi daw po talaga ginagamot, so hayaan lang daw po. Ang nireseta lang ng pediatrician ay cetirizine at saka isang pinapahid na cream. So ito po yon, mupirocin antibacterial, antifungal cream. So very effective naman po sila pareho. Ang cetirizine po kasi, so ginagamit po siya para sa pangangate. So para mabawasan yung pangangate na nararamdaman ng bata. Second po, yung mupirocin, very effective din kasi napansin ko after 2 days na pinapahid ko siya sa mga sugat ng baby ko, natutuyo po siya. So, pag natuyo, matatanggal po yung excess na balat and makikita mo na wala na. So, parang peklat na lang po yung matitira. Tutuloy-tuloy lang po natin ang pag-apply ng cream na antibacterial at antifungal. Iwasan na lang din po natin or i-maintain po natin na hindi makakamot ng baby ang mga rashes. So, dapat palagi nakapajama, lagi pong naka-long sleeves ang bata para hindi po niya magawang makamot yung areas na may rashes. Kasi mommies, kapag kinamot po to ng baby, lalo na po pagpagaling na, yun po yung na-observe ko. Pagpagaling na po yung rashes, dun po mas nagiging makate sa pakiramdam ng bata. So, kahit may inom siya ng gamot, may ina-apply kayo, kung kinamot po niya yun, maaari po ito ulit magsugat. At yung fluid po na lalabas sa sugat, pwede po ito ulit pagmula ng panibago na namang rashes. Kapag ang baby po natin ay may ganitong sakit, merong hand, foot, and mouth disease, kailangan po talaga mami, matyaga tayo. Kailangan po ng doble pasensya. Kasi lalo na po kung ang baby natin ay 5 years old, 3 or 2 years old, medyo iba po yung attitude nila. Hindi po sila agad na pagsasabihan or hindi pa po sila nakikinig. So kapag naramdaman nila na makati yung part ng katawan nila, siguradong kakamutin nila to. So dapat magpasensya po tayo. Matinding pag-aalaga po ang kailangan ng ating anak. Sa lugar po namin, ang unang nagkaroon ng hand, foot, and mouth disease ay yung baby po ng kapitbahay namin na wala pang 1 year old. And then, ang sumunod po, yung mga pamangkin ko po na 3, 4, and 5 years old. At dahil yung baby ko po ay nakikipaglaro sa mga pamangkin ko, so kaya po nahawa din ang aking anak. Kailangan din po nating i-maintain ang kalinisan sa ating paligid. So make sure lang po na lagi po tayo naglilinis ng ating bahay, ng floor, at lahat po ng bagay na hahawakan ng bata ay malinis. Halimbawa naman po, hindi natin malilinis lahat ng bagay na hahawakan ng bata, so dapat hinuhugasan po natin ang kamay ng baby or gumagamit po tayo lagi ng alcohol para make sure na nasanitize po natin ang kamay ng bata. Bukod po doon, kailangan din po nating i-maintain ang kalinisan ng katawan ng baby. So, ang anak ko po kasi, sa case niya, sobra po siyang pawisin. So, isa po yun sa naging dahilan, kaya dumami po yung rashes niya. Kasi sobra po siyang pagpawisan. So, every time na pinagpapawisan po siya, so kinakamot po niya, kaya po dumadami yung rashes. Matinding pag-aalaga po ang kailangan ng ating anak. Kailangan din po nating i-maintain ang kalinisan sa ating paligid. So make sure lang po na lagi po tayo naglilinis ng ating bahay, ng floor, at lahat po ng bagay na hahawakan ng bata ay malinis. Kung halimbawa naman po hindi natin malilinis lahat ng bagay na hahawakan ng bata, so dapat hinuhugasan po natin ang kamay ng baby or gumagamit po tayo lagi ng alcohol para make sure na nasanitize po natin ang kamay ng bata. Bukod po doon, kailangan din po nating i-maintain ang kalinisan ng katawan ng baby. So, ang anak ko po kasi, sa case niya, sobra po siyang pawisin. So, isa po yun sa naging dahilan, kaya dumami po yung rashes niya.
Kasi sobra po siyang pagpawisan. So, every time na pinagpapawisan po siya, so kinakamot po niya, kaya po dumadami yung rashes. Isa pang dahilan kaya lumalala ang hand, foot, and mouth disease sa mga babies ay dahil isinusubo ng baby yung kamay niya. So kapag ang kamay ng bata, halimbawa nagkamot siya sa part na may rashes or may sugat, tapos isinubo niya, so it means yung bacteria po ay papasok sa katawan ng baby. So dahil pumasok nga sa katawan ng baby yung bacteria, maaari na namang tumubo yung mga panibagong rashes sa buong katawan ng bata. So imbis na gumaling siya, dumadami yung mga rashes niya sa buong katawan. Ating tatandaan, mga mami, na ang pag-aalaga ng isang ina ay ang tunay na kailangan ng ating mga anak. Ang layunin ko po sa paggawa ng video na ito ay dahil gusto ko lang pong i-share ang aking personal experience sa aking anak na merong hand, foot, and mouth disease. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking mga i-share sa video na ito. At sana din po ay inyong i-like, i-follow at i-share ang aking mga video at i-subscribe na rin po ang aking channel. Thank you for watching! Bye!